Natanggap na kahapon July 30 ng Senate Impeachment Court ang bank at tax record ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manas Escarpio. Dumating sa Office of the Clerk Court ang mga dokumento mula sa mga bangkong BDO Unibank, Philippine Saving Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Land Bank, Security Bank at Bank of the Philippine Islands. Naisumite na rin sa impeachment court ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at BIR. I think at this point naman, it's pretty clear. It has been discussed several times. It has been the subject of several commentaries and news articles that in this party. I think it was also even mentioned in open court, no? That we for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver. Gagamitin ang mga dokumento para sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, malaki ang magiging ambag ng dokumento sa paglilitis sa Vice Presidente. Para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya, lumaki these past few years lang. So, Nauna nang sinabi sa unang impeachment trial ni VP Sara na may limitasyon ang bank at tax records, pero pwede itong gamitin para mahambing at masukat ang paglago ng yaman. Isinumite lang ito ng BIR matapos payagan ni Pangulong Bongbong Marcos alinsunod na rin sa batas. Kung malinis lang ang tao, kung walang balak na gumawa ng anumang anomalya o pagnanakaw ng pondo, ang batas ay dapat na sinusunod. Kung kinakailangan mag-withdraw ng ganong kalaking halaga, let's say 125 million pesos in just one day, hindi po yun masama kung gagamitin sa tama. Request naman po ito mula po sa Pangulo. So, ibig sabihin, irrespective of whoever it is, no? So, whether it is any other impeachable official, I think the President will still give his consent, no, towards the opening of the BIR documents, lalo tigit if it will further the cause of accountability and further the cause of justice. Nakatakda namang ituloy ang paglilitis ng Vice Presidente sa Lunes, August 3. Angel Arquero, RNG News.